Magandang umaga sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa panibagong kwento, ang kwento ng kababalaghan, KLTV Kwentong Kababalaghan. Maraming salamat sa inyong suporta. Albularyong bumabuhay ng mga nasawi. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan ng Quezon, may isang matandang kilala sa ngalan na Mang Calisto. Isang albularyo na hindi lamang nagpapagaling ng may sakit, kundi pinaniniwala ang kayang bumuhay ng mga taong matagal ng pumanaw. Marami na ang nagkuwento tungkol sa kanya. May ilan na nagsasabing wala raw itong hangganan ng kaalaman sa mga orasyon at lumang agimat na ipinasa mula sa kanyang mga ninuno. Ngunit higit sa lahat, pinaniniwalaan na ang isa sa kanyang pinakamalakas na kapangyarihan ay ang pagbabalik sa buhay ng mga kaluluwang matagal nang sumuko sa kamatayan. Ang simula ng kababalaghan. Isang araw, isang mag-asawa mula sa kabilang bayan ang lumapit kay Mang Calisto. Bitbit nila ang kabaong ng kanilang nag-iisang anak na si Lisa, 17 taong gulang na nasawi sa isang aksidente sa ilog. Halos mabaliw na ang mag-asawa sa dalamhati at narinig nila ang alamat tungkol kay Mang Calisto. Maawa po kayo, kahit isang gabi lang, makita naming muli si Lisa pagmamakaawa ng ina. Tahimik lang si Mang Calisto, ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba tumagos sa kaluluwa ng bangkay. Ang ritual kinagabihan, sa ilalim ng bilog na buwan, isinagawa ang kakaibang ritual. Sa gitna ng bakuran, naglatag si Mang Calisto ng bilog na asin at uling at pinapagitnaan nito ang kabaong. Humugot siya ng bote na may kulay berde ang laman. Isang likidong hindi may paliwanag ang amoy, parang pinaghalong halamang ligaw, dugo ng hayop at pulbos ng lumang bato. Nagsimulang umawit ng matandang orasyon si Mang Calisto, dahan-dahan, ngunit ang tinig niya ay lumalakas habang dumadaan ang oras. Ang hangin ay biglang lumamig at ang paligid ay tila nabalot ng makapal na hamog. Biglang gumalaw ang kabaong, may pumipintig mula sa loob. Napasigaw ang ina habang ang ama ay halos hindi makapaniwala. Unti-ung bumukas ang takip ng kabaong at dahan-dahan ay bumangon si Lisa. Ang kakaibang pagbabalik, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Maputla ang kanyang balat, malamig ang kanyang hinininga, at ang kanyang mga mata ay tila kulay abo. Hindi siya nagsasalita, ngunit sumusunod lamang sa utos ng kanyang mga magulang. Maaari niyo lang siyang makasama hanggang sumikat ang araw, babala ni Mang Calisto. Kung hindi, may kapalit. Hindi nakinig ang mag-asawa. Sa labis na tuwa, pinilit nilang manatili si Lisa kahit umaga na. Ang lagim, pagdating ng tanghali, nagsimulang mag-iba ang kilos ni Lisa. Lumakas siya at ang kanyang mga kamay ay nagiging parang kuko ng hayop. Sinunggaban niya ang sariling ina at sa isang iglap ay napas lang ito. Ang ama ay tumakbo patungo kay Mang Calisto, humihingi ng tulong. Sinabi ko na sa inyo, kapag nilabag ninyo ang takdang oras, hindi na siya anak ninyo. Isa na siyang nilalang na uhaw sa kaluluwa ng tao, malamig na tugon ng albularyo. Walang nagawa ang ama na maglaho si Lisa sa kakahuyan. Dala-dala ang bangkay ng kanyang ina. Hanggang ngayon, may mga ulat na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may babaeng maputla at walang imik na gumagala sa kagubatan, naghahanap ng susunod na bibiktimahin. At si Mang Calisto, nananatiling misteryo kung siya ba'y tunay na tumutulong o isang nilalang na naglalaro sa pagitan ng buhay at ang pagsasanib ng dalawang nilalang lumipas, ang 2 buwan mula nang muling mabuhay si Ramon. Sa panahong iyon, marami na siyang biktima sa Maynila, ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, bumabalik siya sa kagubatan ng Quezon, sa parehong lugar kung saan unang nawala si Lisa. Isang gabi sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagtagpo sila. Si Lisa, payapang nakaupo sa isang punong matagal ng tuyo at si Ramon nakatitig sa kanya na parabang matagal na silang magkakilala. Hindi sila nag-usap, ngunit sa mga mata nila parang nagkaunawaan agad. Dalawa silang muling binuhay ni Mang Calisto. At parehong hindi na tao. Ang unang pagpatay ng magkasama kinagabihan, may 3 mangingisdang tumigil sa tabing ilog upang magpahinga. Doon nila nakita ang isang babaeng maputla at tahimik na nakatingin sa kanila mula sa puno. Lumapit sila, dala ng kuryosidad at pagnanasa, ngunit mula sa likuran, dumating ang isang matangkad na lalaking may pulang mata. Sa loob lamang ng ilang minuto, puro sigaw at kalabog ang narinig sa kagubatan. Kinabukasan, natagpuan ng 3 katawan, wala ng dugo at parang kinain ng kanilang mga laman loob. Ang balita sa baryo, nagsimulang maglabasa ng mga kwento. May mga nilalang sa gubat, magkasama silang umaatake, sabi ng mga matatanda.
Ang iba ay naniniwala na multo lang ito, ngunit ang ilan ay tahimik lang at pinipiling huwag banggitin ang pangalan ni Mang Kalisto, natatakot na baka matawag nila ang atensyon nito. Ngunit isang gabi, may isang batang lalaki na halos mamatay sa takot nang masaksihan niya mismo ang dalawa. Nagtago siya sa likod ng puno at narinig ang tinig ni Ramon. Malapit na. Sabi ni Mang Kalisto, kapag 10 na ang kaluluwa, babalik tayo sa tunay nating anyo. Sumagot si Liza, malamig at mabagal, at oras na, tayo naman ang kukuha sa kanya. Ang planong lagim. Ayon sa mga bulong-bulungan, hindi palasta tumutulong si Mang Kalisto. Ang mga muling binubuhay niya ay hindi tao kundi mga sisidla ng nilalang mula sa kabilang mundo. Kapag sapat na ang kaluluwang nalikom, bubuksan ang isang malaking pinto upang dumating ang mas maraming nilalang na tulad nila. At si Liza at Ramon, sila ang mga unang bantay ng pintong yon. Ang pagsalakay, sa gabi ng pinakamalakas na kabilugan ng buwan, dumating ang pinakamatinding lagim. Dumagsa sa baryo ang mga aso't pusa na may pulang mata tila sumusunod sa utos ng dalawang nilalang. Isa-isang pinasok ang mga bahay, kinakaladkad ang mga tao patungo sa kagubatan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ng ilang matatanda si Mang Kalisto sa tuktok ng burol. Nakataas ang dalawang kamay, bumubulong ng napakahabang orasyon. Sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalong lumalakas ang mga halakhak ni Liza at Ramon sa dilim. Ang katapusan o simula. Pagsapit ng umaga, wala na ang kalahati ng mga tao sa baryo. Ang kagubatan ay tila mas lumaki at mas naging madilim. Si Mang Kalisto ay nawala na rin, walang bakas kung saan nagtungo. Ngunit mula noon, may isang alamat na kumalat. Kapag may albularyong nag-alok ng kapangyarihan para buhayin ang patay, huwag na huwag kang papayag. Sapagkat hindi mo alam kung sino o ano ang ibabalik niya sa'yo. At sa tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig na dalawang tinig sa dilim, ang malamig na boses ni Liza at ang mababang halakhak ni Ramon naghihintay ng susunod na biktima. Abangan ng mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan.